Magandang gabi mga kaibigan, mga kapatid sa iba't ibang dako po ng Pilipinas at sa iba't ibang dako po ng mundo na maabot po ng ating broadcast. Welcome po muli dito po sa ating programa, ang pag-aaral po ng salita ng Diyos, no, with the prophecies of Daniel and Revelation. So dito po mga kapatid, kaibigan, atin pong pag-aaralan ang mga hula po, no, patungkol po sa ating kapanahunan, no, in these last days. Kaya po mga kapatid, mga kaibigan, ninanais ko po at hinahangad na nasa mabuti kayong kalagayan kasama po ang inyong pamilya at mapuno po kayo ng biyaya ng Panginoon. At bago po tayo dadako sa ating pag-aaralan, mga kapatid, mga kaibigan, tayo muna ay manalangin. Hihingi po tayo ng tulong sa ating Panginoon. Ama po namin na nasa langit, maraming salamat po Panginoon sa iyong biyaya na ipinagkaloob po sa amin, sa iyo pong pag-ingat sa amin sa buong maghapon na kami po ay nakarating sa mga oras na ito na muli pong magpapasalamat sa iyo at muli pong pag-aralan ang iyong mga salita. Panginoon, i-guide niyo po kami at hayaan niyo po ang banal na espiritu na siyang magbigay ng understanding sa bawat isa sa amin na ang iyong mga salita ay aming maintindihan at maging dagdag kalakasan sa amin pong pananampalataya sa inyo. Panginoon, wala po kaming magagawa sa aming sarili, kaya kami po ay sumasamo sa inyo at kami po ay naghangad na makatanggap sa aming hinihiling sa matamis na pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Muli po mga kaibigan, mga kapatid, welcome dito po sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon at napag-aralan po natin ng nakaraan, no, na episode mga kaibigan, mga kapatid, ang pag-set up po, no, or ang patayo po ng Panginoon ng kanyang kingdom. And we have learned, no, atin pong nalaman na God has set up this kingdom of grace, no, to minister grace unto us, no? Tayo po ay binigyan po ng Panginoon ng pagkakataon, as grace means unmerited favor, no? Binigyan po tayo kahit hindi po tayo karapat-dapat, hindi po tayo deserving sa awa ng Panginoon, but it is God's nature, no? Nature na po 'yon ng Panginoon, yun po yung kanyang ugali, and therefore we are granted by grace because of Him, no? And we have this throne of grace, no, that was already established at the death of Jesus Christ. And nakita po natin na yung ina-anticipate po ng sanlibutan na pagkatalo ng anak ng Diyos ang siyang nagsilbing panalo, complete na panalo po ng Panginoon, na ibig sabihin po, no, ay ang bawat isa po sa atin ay mayroon pong assurance ng kapatawaran. Kaya po mga kaibigan, mga kapatid, dito po tayo, no, sa pagpatuloy ng ating pag-aaral, kagaya po ng ating kung kayo po ay nakasubaybay sa ating pag-aaral po dito, natigil po tayo doon sa Revelation 8 na kung saan nagkaroon po ng sounding or opening of the seventh seal, yung pang-pitong silyo, at nakita po natin there was silence in heaven and there was also close of ministry of Jesus Christ. Ibig sabihin po, at the sound or at the opening of the seventh seal, mga kapatid, no, kahit doon po sa sixth na seal, makita po natin that titigil na po si Jesus Christ sa kanyang ministry as the priest, no? Wala na pong kapatawaran, wala na pong mag-mediate sa atin, wala na po tayong abogado. So therefore, it is our high time now, while nandun pa si Jesus Christ sa kanyang gawain as pari, no? Siya po yung totoong pari, siya po yung pari natin ngayon, na kung saan siya po ang nag-aasikaso sa ating mga kaso. Kaya bago po, no, na matapos si Jesus Christ sa kanyang gawain, magsisi po tayo, ibigay po natin yung ating kaso sa kanya,
at sabihin natin ang lahat po ng ating kasalanan, lahat ng ating hinaing, mga kaibigan, mga kapatid, because meron po tayong priest na hindi po kagaya ng iba na hindi po matouch ng ating infirmities. Naintindihan po ng Panginoon ang bawat isa sa atin. Kaya gaano man natin ka makasalanan, gaano man natin ka ah, karami, no, na ginawa po na paglabag sa utos ng Panginoon, mga kaibigan, mga kapatid. We have this chance as long as nandun pa si Jesus Christ sa langit na gumagawa po ng mediation. We have that chance, mga kapatid. Meron po tayong pagkakataon na magsisi at magbago. Pero pag tumigil na po si Jesus Christ sa kanyang gawain, because there was an appointed time also, and that time, mga kapatid, ay hindi po natin alam kung kailan yan mangyayari na matatapos po siya doon. Therefore, no, kailangan po natin as soon as possible, even now, mga kapatid, kung atin pong naintindihan, we should not harden our hearts. Let us turn to God, no, habang meron pa pong pagkakataon. At nakita din po natin that including with that, no, meron pong seven angels na binigyan po ng seven trumpets. And they were preparing to sound. No? Doon po tayo na tigil, mga kapatid. Nag-pause po tayo, binalikan po natin yung history ng Daniel at nakita po natin na although na hindi pa natin na-cover yung buong Daniel, mga kapatid, but we are following the events, no, in accordance to the prophecies of Daniel and Revelation. Kaya dito po tayo, mga kapatid, sa atin pong topic ngayon, no? Sounding of the seven trumpets. So sa pagkakataon na ito, mga kaibigan, mga kapatid, atin pong pag-aaralan ang pagtunog ng pitong trumpeta. Kung maalala po natin sa atin pong introduction noon, no, sa ating about the seven trumpets, mga kapatid. Pwede nyo po yung i-browse sa ating page, no, yung mga hindi po nyo na-cover, hindi nyo po napakinggan na mga topics, pwede nyo pong balikan yon at pwede nyo pong tingnan. Nakita po natin doon, no, that during the time of Joshua, no, nakita natin na meron ding inappoint na seven priests, no, to have that trumpet, na sila po yung kasama ng Ark of the Covenant, mga kapatid, that they will go round about the city of Jericho. So makita po natin na yung hadlang po sa gawain ng Panginoon sa kanya pong purpose sa Israel in the land of Canaan, the first, no, yung hadlang talaga doon after they have crossed the river Jordan, mga kaibigan, mga kapatid, is the city of Jericho. But God has wiped out that hindrance upang makapagpatuloy po yung bayan ng Panginoon. So this time, makita natin dito, mga kapatid, atin pong pag-aaralan. Ano bang ibig sabihin nito? No? Nitong seven trumpets. No? This is the acts of God. These are the interventions of God, mga kapatid, na kung saan nagbigay daan upang maging advance, no, yung gawain po ng Panginoon. And as we have known also, in the city of Jericho, hindi po bigla-bigla yung kanilang judgment, mga kapatid, mga kaibigan. Kaya nga po na-stranded ang Israel in the land of Egypt for 400 years, no? 430 years, mga kapatid. Dahil yung mga bansa or yung mga city na naka-occupied po doon sa land of Canaan have not yet reached to the point of their close of probation. Kaya nga po, na-stranded po sila doon, inantay po ng Panginoon na umabot po sila sa kasukdulan. At nakita po natin that in the city of Jericho, mga kapatid, na umabot po sila sa sukdulan. And then, pag umabot na po sila, mga kapatid, God will do His judgment. At nakita po natin, the city of Jericho was destroyed and only Rahab and his family ang naligtas lang po doon. So titingnan po natin dito, mga kapatid, mga kaibigan, yung about sa seven trumpets, and this time atin pong pag-aaralan yung una po, no, na trumpet, because we have the seven trumpets
na i-cover po natin dito ayon po sa prophecy. So we will be dealing the text, no? So may mabasa po tayo mga kapatid, mga kaibigan, in manuscript 15:219, sabi po dito, Thy right hand, O God, shall dash in pieces thine enemies. Revelation 6 and 7 are full of meaning. Terrible are the judgment of God revealed. The 7 angels stood before God to receive their commission. To them were given the trumpets. The Lord was going forth to punish the inhabitants of the earth for their iniquity, and the earth was to disclose her blood and no more cover her slain. So give that description in chapter 6. So makita po natin dito mga kapatid, mga kaibigan, that these 7 trumpets are related, no, to the judgment that has been pronounced by God, at ito po ay ang pagpapahayag po ng paghuhukom ng Panginoon, no? It is the expression of God's judgment, mga kapatid. At makita po natin that the 7 churches and the 7 seals are dealing with the experience of God's people, no? Ito po ay related, no? Kung ano ba yung magiging karanasan ng bayan ng Panginoon. But here, in the 7 trumpets, mga kapatid, titingnan po natin ano ba yung karanasan, ano ba yung mangyayari sa mga hindi tumanggap sa Panginoon, no? So titingnan po natin dito, ano ba yung mga punishment na pinarating ng Panginoon as judgment dito po sa mga hindi tumanggap sa kanyang ini-offer na salvation po sa sangkatauhan. So titingnan po natin mga kapatid, mga kaibigan, that the 7 trumpets are the partial. Tandaan po natin ito. This is the partial judgment of God, which is also related in the 7 last plagues. Meron pong 7 last plagues at the end of time, mga kapatid, no, bago po na darating dito si Jesus Christ, it will be right after na si Jesus Christ ay titigil na sa kanyang gawain as the mediator or as the priest natin ngayon doon sa langit. But meron pong partial judgment, mga kaibigan, mga kapatid, no? Partial po ito na judgment ng Panginoon. It is, kung sa Tagalog pa ito ay patikim ng Panginoon ng kanya pong parusa dito po sa mga hindi tumanggap sa kanya. So yung similarities, no? Makita po natin itong similarities, mga kapatid, mga kaibigan, with regards to the 7 trumpets and the 7 plagues, no? So Revelation 8 verse 7, yung una pong tinamaan sa 7 trumpets is the earth, and also in the 7 last plagues, yung una pong tinamaan is the earth. We have also the second one is the sea. Ganon din po, no? In the 7 last plagues, the sea. 7 trumpets, rivers and fountains, yung pangatlo. And then the 7 last plagues, rivers and fountains. Sa 7 trumpets, meron ding sun, ang pang-apat, sun, moon, and stars. Ito po yung tinamaan. At dito din po, no, sa 7 last plagues, yung tinamaan po ay ang sun. And then in 7 trumpets, yung pang-lima, no, nakita po natin darkness, bottomless pit, and then we have the locust. Dito din po sa 7 last plagues, we have the darkness on the throne of beast. Rivers of Euphrates, pang-anim, ganon din po, no, sa 7 last plagues, rivers of Euphrates. 7 trumpets, loud voices, the kingdom is Christ. And the 7 last plagues, a loud voice, it is done. So ito po yung kaibahan, mga kapatid. Nung nakaraan po na atin pong napag-aralan with regards to the setting up of God's kingdom. No? Nung tinayo po ni Jesus Christ yung kingdom of glory, sabi niya po, it is finished. Dito din, no, sa pasimula, kung magsisimula na po ang kingdom of glory
when the kingdom belongs to Christ already, or kukunin na po ni Jesus Christ, susuotin na po niya yung kanyang damit bilang hari, mga kapatid. Magiging hari na po siya, hindi na po siya magiging mediator, and then the voice will be heard. It is done. No? Yun po yung sign, mga kapatid, mga kaibigan, na magsisimula na po yung kingdom of glory. So we should be prepared for this translation, mga kapatid. No? We will be translated from this earth, no, to heaven. So titingnan po natin ang mga talata dito, mga kapatid. So Revelation 8 verse 7, sabi po dito, the first angel sounded, and there followed hail and fire mingled with blood, and they were cast out upon the earth. And the third part of the trees was burnt up, and all the green grass was burnt up. So makita po natin dito, nung tumunog po yung first trumpet, mga kapatid, sumunod po yung hail, sumunod na may halo po itong fire, no? Fire and mingled with blood, at ito po ay tinapon dito po sa lupa. And the third part of the trees, no? The trees, ibig sabihin po no, mga tao, the third part of it was burnt up, all the green grass was burnt up. So titingnan po natin, mga kapatid, if we will check the events, no, we have these different events, no, during the early times during the Christian dispensation, mga kapatid, or the gospel dispensation. So makikita po natin dito that, as we know in the previous topic that we have tackled, mga kapatid, yung atin pong pinag-usapan na previous topic, nalaman po natin doon na nung AD 34, no, nung AD 34 ay nagtapos ang 490 years or the 70 weeks na binigay po ng Panginoon na palugit sa Israel. And they have responded to the call of God by stoning Stephen. No? Kanila pong binato, no, si Esteban hanggang sa namatay, and it is a decision at kanila pong pagpapahayag na hindi talaga nila kikilalanin si Jesus Christ. And that very moment, mga kapatid, no, they were rejected as God's people, no, as a nation. And also makita natin dito, mga kapatid, that this first trumpet, no, primarily, no, makita po natin yung the Rome's fall, starting with the Visigoths, Alaric, no? Si Alaric, mga kapatid, isa po sa mga Visigoths na umatake, no, sa Rome as part of their punishment, mga kapatid, no? So makita po natin dito na nagbigay po ng kaguluhan, nagkaroon po ng kaguluhan sa loob po ng empire ng Rome, mga kapatid. At makita din po natin na isa po ito pong Jerusalem who have rejected Jesus Christ as their Messiah instead of accepting Him as the Messiah, mga kapatid. Kanila pong pinapako sa krus, no? They asked Pilate to crucify Jesus Christ. At titingnan po natin, mga kapatid, no, in accordance to the Matthew 24 na atin pong kung mabasa po natin doon kung ano po yung kahihinatnan, no, ng Israel, and we have the series of events as the signs of the second coming of Jesus Christ. So titingnan po natin, mag-focus po tayo dito, mga kapatid, with the fall of Jerusalem. So titingnan po natin yung pagkahulog po ng Jerusalem. Luke 19:42 and 44, sabi po dito, no? When he was come near, he beheld the city and wept over it. So si Jesus Christ po, mga kapatid, mga kaibigan, nung siya ay malapit na, no? Kasi naglakad po sila dito, nagbiyahe po sila dito, at sila po ay malapit na sa
Jerusalem. Nakita niya po, no? Kasi makita po itong Jerusalem sa kalayuan. Nakita niya po, tiningnan niya ito, at siya po ay umiyak. No? Sabi po ni Jesus Christ, "If thou hast known, even thou, at least in this day, the things which belong unto thy peace, but now they are hid from thine eyes. For the day shall come upon thee, that thine enemies shall cast a trench about thee, and shall compass thee round, and keep thee on every side, and shall lay even with the ground, and thy children within thee, and they shall not leave thee one stone upon another, because thou knewest not the time of thy visitation." So umiyak po dito si Jesus Christ, mga kapatid. No? Bakit po? Kasi nakita niya po ang kahihinatnan ng Israel. No? So makikita niya po, no? Nakita niya po na dahil sa pag-reject sa kanya, dahil sa pagpako sa kanya, dahil sa pagpili po nila sa iba pong tao, no? Na si Barabbas, mga kapatid, sa halip na si Jesus Christ, God cannot protect them. No? God cannot protect them. So tandaan po natin, mga kaibigan, mga kapatid, na ang Panginoon ay hindi po natutuwa sa mga pangyayari na makakasira, makadulot ng sakit, makadulot ng disgrasya, mga hindi magandang pangyayari sa mga tao. Hindi po natutuwa yung Panginoon doon. No? Although na sinasabi po dito sa Bible, mga kapatid, that God has punished them, pero hindi po kagaya po sa atin na pag-iisip, mga kaibigan, mga kapatid. Hindi po matutuwa ang Panginoon. Hindi po matutuwa ang Panginoon na ang makasalanan ay mamamatay. Hindi po yun. Hindi po yun yung hangad ng Panginoon. Ang hangad po ng Panginoon ay mailigtas ang bawat isa sa atin. Yung ibig sabihin po, no, ng pag-punish ng Panginoon, no? Gaya po dito na nakita po ni Jesus Christ, pinahayag po ni Jesus Christ na darating po yung mga kaaway, darating po na sisirain sila, walang maiiwan na bato na nakapatong sa isa. Ibig sabihin po nito, mga kapatid, i-withdraw po ng Panginoon yung kanyang protection. And when God will withdraw His protection, yung nation na iyon, no? Bansa man iyon or tao man iyon, will be vulnerable. No? Naka-expose na po siya sa kamay po ng kaaway. Ibig sabihin po, hindi na po makaprotect ang Panginoon sa atin. So ganito din po yung nangyari sa Jerusalem, mga kapatid. Dahil kanila pong ni-reject, no, si Jesus Christ. Hindi po nila tinanggap si Jesus Christ. Ang nangyari po, mga kaibigan, mga kapatid, hindi din sila po maprotektahan ni Jesus Christ. No? At nakita po natin dito, umiyak talaga si Jesus Christ, mga kapatid. Jesus wept during this very moment. So titingnan po natin dito, mga kaibigan, mga kapatid, mocking the messengers of God. Ito po yung isang nakakalungkot, no, na pangyayari po dito sa sanlibutan. Nakaugalian na talaga ito ng tao, mga kapatid, na kinukutya po yung mga mensahero po ng Panginoon. Kagaya po ni Noah, kung atin pong maalala, mga kapatid, mga kaibigan, na talagang kinutya si Noah. No? Pinagtawanan po si Noah. Hindi po nila pinaniniwalaan si Noah. Ang tingin po nila kay Noah ay nasiraan po ng bait. Ngunit dumating po yung katuparan ng sinabi po ni Noah, at lahat po, no, ay namatay po sa baha. Maliban lang po sa kay Noah at sa kanyang mga anak. No? At nakita po natin dito, mga kapatid, 2 Chronicles 6 verse 16, sabi po dito, "But they mocked the messengers of God, and despised His words, and misused His prophets, until the wrath of the Lord arose against the people, till there was no remedy." So nakita po natin dito, tatlo po. They mocked the messengers of God. Kinukutya po nila yung mga mensahero ng Diyos.
despise His word, hindi po nila pinakikinggan, hindi po nila sinusunod yung sinasabi po ng Panginoon, at misuse His prophet. No, hindi po nila kinikilala, hindi po nila nirerespeto yung mga prophet, mga kapatid, mga kaibigan. No? Hanggang dumating po na ang galit po ng Panginoon arose against the people till there was no remedy. No? Message upon message, mga kapatid, pinadala po ng Panginoon. Paalala sa kanyang mga mananampalataya na sila po ay magsisi. Pero ang nangyari po, mga kaibigan, mga kapatid, dumating po sila sa punto na pinatigas ang kanilang puso hanggang ayaw na po nila makinig sa Panginoon. With mocking, pagtatawanan na. No? So mahirap po, mga kaibigan, mga kapatid, pag tayo po ay dumating sa ganyan na punto na pagtatawanan na natin yung mensahero po ng Panginoon. Hindi na po natin pakinggan yung salita ng Panginoon at i-misuse na natin. Hindi na natin ituring, no, sa tamang pagturing yung mga prophets po ng Panginoon. Then we are treasuring up wrath, no, against the Lord. No? At makita po natin dito, mga kapatid, mga kaibigan, Jeremiah 17:21. Thus says the Lord, no? Take heed to yourselves that bear no burden on the Sabbath day, nor bring it in the gates of Jerusalem, neither carry forth a burden out of your houses on the Sabbath day, neither do ye any work, but hallow ye the Sabbath day, as I commanded your fathers. No? So ito po yung sinabi ng Panginoon. Ito po yung pinaalala ng Panginoon sa kanyang bayan. Ngunit makita po natin dito yung nakakalungkot po, no, na sitwasyon. Verse 23, but they obeyed not, neither inclined their ear, but made their neck stiff, that they might not hear, nor receive instruction. So hindi po sila sumusunod. No? Kanila pong nililingon ang kanila pong mga tainga. Ayaw po nilang makinig. Pinatigas po nila yung kanilang mga liig para hindi po sila makarinig. Ayaw po nilang tumanggap ng instruction po. Ito po yung nakakalungkot, mga kapatid. Titingnan po natin yung paligid natin ngayon. Ang dami po na ayaw magpahinga during Sabbath. Sinabi na po ng Panginoon, magpahinga po tayo. Hindi po tayo magtatrabaho, hindi po tayo gumawa ng mga bagay na hindi po sang-ayon sa kalooban ng Panginoon. Ourselves should be consecrated to God during that Sabbath day. Ngunit makita po natin ngayon, mga kapatid, ang dami po ngayon sa nag-aangkin na mga Christians are not following these commandments of God. Verse 27, but if you will not hearken unto me to hallow the Sabbath day, and not to bear a burden, even entering in the gates of Jerusalem on the Sabbath day, then will I kindle fire in the gates thereof, and it shall devour the palaces of Jerusalem, and it shall not be quenched. Alam niyo, mga kaibigan, mga kapatid, itong Jerusalem has been a representative of God. No? Pero nung dumating na po sila sa punto na hindi na po sila nagre-represent sa Panginoon, they were destroyed of God. Ano pang silbi, mga kapatid? Ano bang silbi na inaasahan na sila po ay magbibigay ng tamang liwanag patungkol po sa Panginoon, but they have communicated a false light. No? Iba na po na liwanag, hindi na po na mula sa Panginoon, and they have misrepresented God. Therefore, God has withdrawn His protection, and they were given in the hands of their enemies. So, these are the lessons that we have to ponder, mga kapatid, na dapat po natin itong pagbulay-bulayin, no? Itong mga lessons na ito. And in Haggai 2 verse 9, sabi po dito, the glory of this latter house shall be greater than the former. No? Alam po natin na yung first temple during the time of Solomon, na tinayo po ni Solomon, napakaganda po na temple na iyon. Pero nung
nung inulit po, no? Nung ni-rebuild na po during the time of the Medo-Persian Empire, nung nag-decree po si Cyrus, yung iba pa pong mga si ah, Darius, no? At makita po natin sila Artaxerxes, makita po natin mga kaibigan, mga kapatid, na pinabalik po nila, no? Pinatayo muli yung temple at yung Jerusalem, mga kapatid. Ngunit yung mga nakakita po sa first temple at nakakita dito po sa second temple, nalungkot po sila, mga kapatid, kasi ibang-iba po ito. No? So, the glory of this, pero yung sabi po ng Panginoon, the glory of this latter house shall be greater than the former. Mas magiging malaki po, no? It will be greater yung kaluwalhatian po ng templo na ito, mga kapatid. Sabi po ng Panginoon, and in this place will I give peace, says the Lord of hosts. No? Bakit po? Bakit po maging napakalaking glory po nito? Verse 7, sabi po dito, and I will shake all the nations, and the desire of all nations shall come, and I will fill the house with glory, saith the Lord of hosts. So kahit po inferior po ito, in terms of building, in terms of structure, mga kapatid, mas less po ito kumpara po sa tinayo ni Solomon during his time. Pero yung kaluwalhatian po nito ay mas malaki po, mga kapatid. Because the desire of nations, the desire of ages, yung hinahangad po mula po sa pasimula, which is the Messiah, ay pupunta po dito. Manahan po dito sa templo na ito. No? That's why it is prepared for the coming of Jesus Christ, mga kapatid. It is the first coming or the first advent of Jesus Christ. At sabi po dito, mga kapatid, mga kaibigan, sa kasunod po na verse, Matthew 24 verse 1, and Jesus went out and departed from the temple, and his disciples came to him for to show him the buildings of the temple. No? And Jesus said unto him, see ye not all these things? Verily I say unto you, there shall not be left here one stone upon another that shall not be thrown down. No? Alam niyo, mga kapatid, mga kaibigan, ang dami po sa mga tao ngayon na dumidepensa sa building, dumidepensa sa isang city. No, figuratively, dumidepensa po sa isang church. Kahit hindi na ito namumuhay sang-ayon sa kalooban ng Panginoon, dinidepensa pa rin ito. Pero ang nakakalungkot po, mga kapatid, na hindi po natin na-realize na ang nagbibigay po ng halaga sa isa pong building, sa isa pong church, no, sa isa pong congregation, no, ng mga tao, ecclesia, congregation po ng mga believers, is the presence of God. No, it's the presence of God. Kahit milyon-milyon pa po tayo, kahit bilyon-bilyon pa po tayo ng mga tao, mga kapatid, without the presence of God, wala po yung kwenta, mga kapatid, mga kaibigan. But if dalawa lang po or tatlo ang pangako po ng Panginoon, if there be 2 or 3 na mag-uusap patungkol po sa Panginoon, sa kanyang mga salita, then the presence of God will be in their midst. Ito po yung assurance na binigay po ng Panginoon, mga kapatid, mga kaibigan. Kaya yung pahalagahan po natin ay hindi po yung mga structures, hindi po yung congregation, but instead, mga kapatid, mga kaibigan, it should be the presence of the Lord. No? So nakita po natin, nandito din yung kaugalian po ng mga disciples. Sabi po ng mga disciples sa kay Jesus, no? Tingnan niyo po yung temple, pinakita po nila yung Jerusalem. Napakaganda po ng Jerusalem. Napakaganda po ng city ng Jerusalem. At sabi po ni Jesus sa kanyang response, and Jesus said unto them, see ye not all these things? Verily, I say unto you, there shall not be left here one stone upon the other
that shall not be thrown down. Nakita na po natin mga kaibigan, mga kapatid, yung nakaraan po ng mga kingdoms in the topics that we have discussed in Daniel. Napakayaman. Sobrang dami po na nilang kayamanan. But when they come to the point that they have rejected the presence of God, mga kaibigan, mga kapatid, saan ba? Saan napunta ang mga yaman po nila? Saan po yung kanilang pagmamataas sa sarili? Saan po yung kanila pong pagmamayabang? Nasaan po mga kapatid? Without the presence of God, all are in vanity, mga kaibigan, mga kapatid. No? Kaya po, titingnan po natin mga kapatid, mga kaibigan, sa kasunod po na verse na atin pong babasahin. No? So we have here in Matthew 24 verse 15, sabi po dito ni Jesus, "When ye therefore shall see the abomination of desolation, spoken of by the prophet Daniel, stand in the holy place, whoso readeth, let him understand." Alam niyo mga kaibigan, mga kapatid, kung pinag-aralan lang po ng mga Israelites ang Daniel and Revelation, the book of Daniel, mga kapatid, kasi yung Revelation wala pa po sa kanilang time yun. Kung pinag-aralan po nila, alam sana nila kung sino yung power na yun. Alam sana nila kung ano na yung desolation of abomination. Nasabi po ng Panginoon, bantayan nyo kung papalibutan na kayo ng desolation of abomination. Magbantay na sila. Kailangan na nila maging alert, mga kaibigan, mga kapatid. Ngunit hindi po nila pinag-aralan. Ang mas matindi pa, mga kapatid, mga kaibigan, binigyan pa po nila ng sumpa ang Daniel 9 na kung sino man ang mag-open at mag-study ng Daniel 9, mga kapatid, ay mabubulok ang kanyang kamay. Bakit po na hate po nila yung Daniel 9? Kasi yung Daniel 9 po ang tumutukoy sa panahon kung kailan darating ang desire of nations or yung Messiah, which is Jesus Christ. Napakalinaw po yan. Wala pong makaangkin sa ngayon. Kung meron man pong aangkin ng Messiah, pagiging Messiah sa ngayon, pagiging Diyos ngayon, mga kapatid, wala po yan kasi specific po ang Bible. Nandyan po, naka-indicate sa Daniel 9, mga kaibigan, mga kapatid, kung kailan darating, kailan mamamatay ang Messiah. No? Napakalinaw po ng prophecy, mga kaibigan, mga kapatid. So titingnan po natin, sabi po dito, "Then let them which is in Judea flee to the mountains. Let them which is on the housetop not come down to take anything out of the house. Neither let him which is in the field return back to take his clothes." Alam niyo mga kaibigan, mga kapatid, ito po yung hudyat sa Jerusalem. Kung papalibutan na po sila ng Roman soldiers, kailangan na po nilang iwan ang Jerusalem. Kailangan na po yung mga nasa itaas, hindi na kailangan bumaba. Hindi na nga kailangan nilang bumalik at kumuha pa ng kanilang mga damit. Hindi na po. Dapat na po silang umalis sa Jerusalem dahil destroy na po ang Jerusalem, mga kapatid, mga kaibigan. Pero alam niyo, mga kaibigan, yung mga hindi po naniniwala sa kay Jesus Christ, those that are not Christians, alam niyo po yung kanila pong ginawa, mga kaibigan, mga kapatid. Dinipensahan po nila yung Jerusalem. Ayaw nilang iwanan yung Jerusalem pagkat yun yung tinuturing po nila na sa Diyos. Gusto po nilang manindigan na sa Diyos yun. Kailangan po nilang depensahan yung sa Diyos. Alam niyo mga kapatid, yung bagay na nasa Diyos, hindi po natin madepensahan yun sa ating sariling lakas. The only way that we can stand in defense of what is God's property, mga kaibigan, mga kapatid, is by abiding His law. Kung hindi po tayo susunod, mga kapatid, kahit ano pang depensa ang gagawin natin dyan, gaya nga na nangyari dito sa Jerusalem, mga kapatid, ang command po ng Panginoon, iwanan nyo na. Umatake po una si Sistios, mga kapatid.
pinalibutan niya na po yung Jerusalem. Yung mga Christians, naghanda na po sila kasi dumating na yung signal. Hindi po natuloy yung si Sistios, mga kapatid. Umalis po siya. Umalis po siya. Hinabol pa siya ng mga sundalo, no, ng Jerusalem, mga kapatid. Kasi inakala nila na sumurrender na yung Roma. Sumurrender na yung Rome, hindi natutuloy sa pagsalakay sa kanila. Kaya nagbunye po sila. Akala nila prinotektahan po sila ng Panginoon, ngunit may nakita po yung mga Christians, mga kapatid, na merong isang liwanag na hindi siya malinaw na liwanag. At yung mga gates ay nakabukas, mga kapatid. Isang milagro na nakabukas po yung gate. Lumabas po sila, mga kapatid. Ayon po sa utos ng ating Panginoon. No? Wala na po si Jesus Christ dito sa sanlibutan sa mga panahon na iyon. Nandun na po siya sa langit. Pero tinandaan po nila yung sabi ng Panginoon na kailangan na po nilang umalis. Umalis po sila, mga kapatid. Ngayon yung Romans sa pangunguna ni Titus, mga kapatid, bumalik. Bumalik po sila at inatake talaga nila yung Jerusalem. And according to the record, not one Christian perished in the destruction of Jerusalem. Kasi nakinig po sila, mga kapatid. Nakinig po sila, no? Kaya yung mga structure, mga temporal na mga bagay, mga kapatid, hindi po yan yung mahalaga. Ang mahalaga po ay ang presensya po ng Panginoon. No? Yung presensya po talaga ng Panginoon. Titingnan po natin, mga kaibigan, mga kapatid, that in Matthew 21 verse 20, sabi po dito, "And when you shall see Jerusalem encompassed with the armies, then know that the desolation thereof is nigh. Then let them which are in Judea flee to the mountains, and let them which are in the midst of it depart out, and let not them that are in the countries enter thereinto. For this be the days of vengeance, that all things which are written may be fulfilled." Ito po yung nakakalungkot, mga kapatid, mga kaibigan. No? Kaya po, it is a lesson for us, mga kapatid, na wag po tayong maging kampante na sasabihin natin, ito talaga ang sa Panginoon. Kailangan dito talaga ako, kahit mamatay ako dito, kasi dito talaga, ito talaga ang sa Panginoon. Ganun din po yung ginawa ng Israel, mga kapatid. Pero ang problema, kasi yung nakatira doon, yung halos ng mga tao doon ay hindi po tumanggap sa Mesaya. Ganun din po sa ating kapanahunan ngayon, depensa ng depensa, mga kapatid. Pero hindi na po sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Ang sabi po ng Panginoon, no? Then let them which are in Judea flee to the mountains. No? Kailangan na po nating tumakas, mga kaibigan, mga kapatid. Kaya po, tandaan po natin, pakinggan po natin yung salita ng Panginoon para maging kagaya din po tayo ng mga sinaunang Christians during this time na wala pong namatay sa kanila. They were delivered because they have obeyed what God has commanded. No? So titingnan po natin, mga kapatid, mga kaibigan, ang kasunod po na verse. No? We can read in Isaiah 49 verse 15, "Can a woman forget her sucking child, that she should not have compassion on the son of her womb?" Lamentations 4 verse 10, "The hands of the pitiful women have sodden their own children. They were meat in the destruction of the daughter of my people." So, inulam po nila, mga kapatid. Kinain po nila yung kanilang mga anak dahil po dumating po sila sa punto na wala na po silang magagawa. Mababasa din po natin ito, no? Nabasa na po natin ito sa previous topics natin, Deuteronomy 28:53 to 57, mga kapatid. Nasabi po dito, "And thou shalt eat the fruit of thine own body, and the flesh of thy sons and thy daughters,
which the Lord thy God hath given thee. In the siege and in the straitness wherein thine enemies shall distress thee. No? Dito po sa 57, for she shall eat them for want all things secretly in the siege and straitness wherewith thine enemies shall distress thee in thy gates. Nangyari ba ito mga kaibigan, mga kapatid? Nangyari po ito. Na ano po? Kumain po sila ng kanilang mga anak. Kinain po nila literally. Kinain po nila yung kanilang mga anak. No? Kinain po nila. Kasi yun po yung curse na nilagay po ng Panginoon in Deuteronomy. Pag hindi po tayo sumunod sa Panginoon, darating po yung panahon with the vengeance of the Lord, mga kapatid, mawawalan po tayo ng bait. Hindi na po tayo maaawa, hindi na po tayo magkakaroon ng habag sa ating mga anak. Kakainin na natin yung ating mga anak. No? Literal po yun, hindi po yun symbolikal. Talagang niluto nila, inihaw po nila yung kanilang mga anak. Kaya po, makikita po natin ang nakakalungkot, no? Nakaranasan po ng Israel, that this has been a part of the history na sana po ay hindi po tayo maging kabilang kung ito'y mauulit muli, no, sa ating kapanahunan. Titingnan po natin mga kapatid, Hosea 13:9 and 14:1 says the prophet, O Israel, thou hast destroyed thyself. No, sabi ng Panginoon, O Israel, ikaw mismo yung nagsira sa iyong sarili, for thou hast fallen by thine iniquity. Alam niyo mga kapatid, mga kaibigan, minsan iniisip natin, napakabait po ng Panginoon na hindi po tayo, no? Wala po nangyayari sa atin kahit hindi po tayo sumusunod sa Panginoon. Alam niyo mga kaibigan, mga kapatid, it is because of Jesus Christ na wala pa pong nangyayari po sa atin. Pero darating po yung time, mga kapatid, na kung titigil na po si Jesus Christ sa kanyang gawain, no one will protect us, mga kaibigan, mga kapatid. No? So, yun lamang, no, na sumusunod po sa Panginoon ang bibigyan po ng protection ng Panginoon. Bakit po? Dahil ba ayaw na ng Panginoon? Hindi po mga kapatid. Sabi po dito sa ating nabasa dito sa Hosea, tayo mismo ang umayaw. Tayo mismo ang tumanggi na maproteksyonan. No? Kasi nakaugalian na yan natin mga kapatid na sa panahon lang na wala na tayong magagawa, saka po tayo hihingi ng tulong sa Panginoon. Pero sa panahon na ang Panginoon po yung nanawagan sa atin, ayaw po nating makinig. No? Yun po yung ating kaugalian. Darating po sa point na hindi na po, wala na pong magagawa ang Panginoon sa atin. Iiwanan po tayo sa kamay po ng kaaway. Babasahin po natin itong nakasulat po, no, sa isa pong book na tinatawag po na Great Controversy. Napakaganda po ng pagkasulat po dito. We cannot know how much we owe to Christ for peace and protection which we enjoy. No, hindi natin yan maintindihan siguro mga kapatid. Kung gaano kalaki yung utang po natin sa kay Jesus Christ sa atin pong nararanasan ngayon na kapayapaan. Yung proteksyon po natin, bakit wala pong nangyayari sa atin, bakit walang pumatay sa atin habang tayo po ay nakatulog, bakit wala pong krimen na nangyari po sa atin. It is because of Jesus Christ, mga kapatid. It is the restraining power of God that prevents mankind from passing fully under the control of Satan. No? Kahit ngayon mga kapatid, mga kaibigan, ma-observe po natin sa ating paligid, napakarami pong krimen na parang wala na tayong safety, mga kaibigan, mga kapatid. No? Pero alam nyo, it is because of God's restraining power. Bakit hindi pa po yan talagang sobrang-sobra? Kasi makikita natin ngayon, may safe pa naman tayo ngayon. No? At yan ay dahil sa kay Jesus Christ. Siya po yung pumigil. The disobedient and unthankful have great reason for the gratitude for God's mercy and long-suffering in holding in check the cruel, malignant power of the evil one. Alam niyo mga kapatid, mga kaibigan, kung hindi po pinipigilan ni Jesus Christ ngayon si Satan, siguro grabe na yung gera, grabe na yung pagkasira po sa sanlibutan. But because God is long-suffering, kahit hindi po tayo nagpapasalamat sa Kanya,
Marami po ngayon ang hindi po nagpapasalamat sa Panginoon. Hindi po tumatawag sa Panginoon. But God is still there, mga kapatid, nagbibigay sa atin ng pagkakataon. Pero sabi po niya dito, but when man pass the limits of divine forbearance, that the restraint is removed, God does not stand toward the sinner as an executioner of the sentence against transgression, but he leaves the rejectors of his mercy to themselves to reap that which they have sown. Hindi po pareho po sa atin yung Panginoon, mga kapatid, na matutuwa po tayo or talagang magpaparusa po tayo. Hindi po ganyan yung Panginoon, mga kaibigan, mga kapatid. Hindi po tumatayo ang Panginoon na parang talagang nilalatigo po tayo. Hindi po ganon, mga kapatid. Bakit? Bakit po marami pong karahasan ngayon? Because God cannot protect us. Bakit may mga pangyayari na ganyan? Kasi hindi na po tayo maprotektahan ng Panginoon. Dahil hindi po tayo lumalapit sa Kanya. No? Gustuhin man ng Panginoon, gustong-gusto ng Panginoon, mga kapatid, na proteksyonan po tayo. Gustong-gusto po ng Panginoon na pasayahin po tayo, alagaan po tayo, pero tayo yung umaayaw. Kaya ang mangyayari po, ibibigay po tayo sa kamay po ng kaaway. Hindi po makikialam ang Panginoon. Every ray of light rejected, every warning despised or unheeded, every passion indulged, every transgression of the law of God is a seed sown which yield unfailing harvest. The Spirit of God persistently resisted is at last withdrawn from the sinner, and then there is left no power to control the evil passion of the soul, and no protection from the malice and enmity of Satan. The destruction of Jerusalem is a fearful, solemn warning to all who are trifling with the offers of divine grace and resisting the pleadings of divine mercy. Never was there given more decisive testimony to God's hatred of sin and to the certain punishment that will fall upon the guilty. Yung nangyari po sa Jerusalem, mga kaibigan, mga kapatid, ay isa pong warning sa atin na darating po ang panahon na i-withdraw na ng Panginoon yung kanyang banal na espiritu. No? Kasi sa atin ngayon, parang nakukulitan tayo, ayaw nating makinig, ayaw natin na pigilan tayo sa ating gusto, mga kapatid. Darating po ang panahon na titigil na po ang Panginoon, hindi na po siya makikialam. Wala na pong bibigay ng salita ng Panginoon or mag-share sa inyo sa salita po ng Panginoon. Ito pong pag-share natin ngayon, meron pa po itong pagkakataon, mga kapatid, pero pag nagsara na po yung awa na hindi na po makaprotect yung Panginoon sa atin, matitigil na po din ito. Hindi niyo na po ito maririnig. Pag nagsara na po, titigil na po si Jesus Christ, hindi niyo na po ito maririnig ulit, mga kaibigan, mga kapatid. No? Kaya hanggang sa ating mga panahon ngayon, mga kapatid, habang meron pa pong pagkakataon, lumapit po tayo sa Panginoon. No? Lumapit po tayo. Nakakalungkot po. Yung mga parents ngayon, kadalasan po ng mga parents ngayon, hindi na po natuturuan yung kanilang mga anak patungkol po sa Panginoon. At nakita po natin ngayon na lumalaganap din ang krimen. Lumalaganap din yung karahasan sa mga kabataan. Yung pagiging walang galang ng mga kabataan nandyan. No? Ako, nagtuturo po ako sa isang public school, mga kaibigan, mga kapatid. Ibang-iba po. No? Parang magkakasakit ka po, hindi po sa pagod ng trabaho. Magkakasakit ka po sa sobrang unruly yung mga kabataan, no? Makikita po natin, ma-observe din po natin, no? Siguro kung i-evaluate natin ng mga parents, mga kaibigan, mga kapatid, wala po silang time sa pag-share sa kanilang mga anak patungkol po sa Panginoon, no? Kaya po ito po yung nakakalungkot. Bukas po, mga kapatid, mga kaibigan, titingnan po natin yung second na trumpet, second, third, fourth. Titingnan po natin kung ano po yung pangyayari nakasunod po na nangyari po sa mga nakikipag-away sa Panginoon, no? And also, most importantly, mga kapatid, yung fifth, the sixth, and the seventh trumpet, mga kapatid,
atin pong subaybayan mga kapatid. Kasi sa ating panahon ngayon, nandyan talaga yung mga influences na ito mga kapatid kung ano bang nangyayari na talagang katuparan po ng hula ng Panginoon. So may the Lord bless us mga kapatid at marami pong salamat sa inyong pong pagsama sa ating pag-aaral sa salita po ng Panginoon. At bago po tayo magtatapos ay atin pong um, pasalamatan ang Panginoon. Panginoon na nasa langit, maraming salamat po, Ama, sa iyong biyaya na ipinagkaloob po sa amin, sa katotohanan na iyo pong ipinahayag sa bawat isa sa amin. Panginoon, tulungan niyo po kami na hindi po kami matulad sa mga ancient Israel na sila po ay hindi po kumilala sa inyo. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na lumaki pa ang aming pagtitiwala sa inyo, ang aming pananampalataya sa inyo, upang ang bawat isa po sa amin ay magiging handa sa pagparito po ng iyong anak na si Jesus Christ. Panginoon, tulungan niyo po kami na malinisan sa lahat ng aming karumihan. Tulungan niyo po kami na magkaroon po ng puso ng mapagkumbaba, na tatanggap po ng iyong katotohanan at magbigay po ng aming buhay sa iyo. Sa gabi pong ito ay ingatan niyo po kami kasama po ang aming mga viewers at kanila pong pamilya na mailayo po kami sa kahit anumang kapahamakan, sa kahit anumang masasamang loob na kami po ay maproteksyonan at ang bawat isa po sa amin ay magkaroon ng mahimbing na tulog, makagising sa umaga na muli pong magpapasalamat sa iyong kabutihan sa bawat isa sa amin. Tulungan niyo po kami, Panginoon, pagkat sa aming sarili, wala po kaming magagawa. Kami po ay umaasa sa iyong pagmamahal at sa iyong habag sa bawat isa sa amin. Ito pong lahat, Panginoon, ay aming dinadalangin, inaasahan naming matatanggap, pati na rin ang kapatawaran sa lahat ng aming kasalanan. Sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Muli mga kaibigan, mga kapatid, maraming salamat po sa inyong pagsama sa ating pag-aaral sa salita ng Panginoon. Nais ko pong batiin ang ating mga viewers, kay Ninang Rosabella Indombingo, Josephine Balino, at sa iba pa natin na mga viewers, mga kapatid, at nagbigay ng kanilang reactions. Tingnan po natin. Sakay sa aking mahal na asawa si Gladys Joy Wanse, kay Tita Reggie Ragas, at ganun din po kay Sir Alvin Padagas, Brother Gilor Magtuba, Tita Ann Roa Pangilinan, Sister Idrelyn Sambahon, Rico Jen Patani, Jenny Bios, Sister Nilita Sakal, Sister Glo Tubog, Brother Zin Kabuyaw, Sister Adila Pulig, si Michael Jan Pantilanan, si Ma'am Arlene, ganoon din po si Jericho Gustilo Wanse, Brother Gerald Sondo Mandan, at ganoon din po sa aking tita kay Nanay Bibing Wanse, at ganoon din po sa kay Sister Jen Kailing, at sa kay sa iba pa po na hindi po natin na-mention. May the Lord bless you all mga kaibigan, mga kapatid, na ang Panginoon po ay magpatuloy na magbigay po ng biyaya sa bawat isa sa atin. Once again, good evening po sa ating lahat, and purihin po ang Panginoon sa kanyang mga salita. Amen.